Oh, Happy Lord's Day po, ano? Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pagpapalang tanghali, mapagpalang gabi. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang ating pong tatalakayin ay regalo. Alam niyo po, dito sa Pilipinas, yung pangakuha ka ng regalo. Pangako pa lang, napakasaya mo na. How much more kung yung regalong pangako natupad pa. Kaya kung todo ang pasalamat ng isang tao, lalo na kung yung pinangako ay natupad. Ngayon, pag hindi naman natupad, siyempre magre-reklamo ka. Sabi naman ng mga miron, di po ba sa mga dama o chess merong miron? Sabi nila, pinangakuhan ka na, gusto mo tuparin pa. Kaya pinangakuhan, wala siyang may lulusot. Okay, bago tayo papalawat sa regalo, atin munang hingin ang tulong ng Diyos para sa ganon tayo pong lahat ay makinabang sa kanyang salita, sapagkat ang salita ng Diyos, sinabi ni Jesus, ay yun ay pagkain nagbibigay buhay. Panginoon Diyos, minsan samahan mo po kami sa aming paghaharal, pagbubulay ng iyong ebanghelyo sa pagkakataon nito. Buksan ng puso at isip ng mga bawat isa nanonood ng video ito. Tunay nga wala kaming may lilingid sa iyo, Panginoon Diyos, sapagkat ang bilang ng aming mga buhok ay iyong nalalaman. Salamat po sa iyong walang hanggang kalwalatihan at kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito sa sulat sa 1, ito yung regalo. Ang regalo po, may hahalin tulad mo sa binigay. Halimbawa, sabi niya, pare, ito na yung regalo ko, binibigay ko na. Ganun yung mga term na ginagamit, ano? Dito sa 1, verse 16 ay ganito naman ang nakalagay o nakasulat ayon sa epistola ni Juan. Verse 16, ganito po nakasulat. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya kanyang kaisisang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang gamit ko nga pala ay poema ng Biblia ng mga pastor. Maliwanag ang sabi ni Juan, mahal tayo ng Diyos at tayo po ngayon ang niregaluhan. Ang regalo niya ay walang iba po kundi si Jesus. Ang kanyang kaisisang anak o bigaten sa o bugtong na anak. Ibig sabihin, wala po siya kapatid, wala siyang kadobol o anuman. Ano po, one and only child, di ka nga. Ngayon, itong regalong ito na binibigay ng Diyos, may purpose. Kaya niya binigay. Ang layunin, ang sabi, atin siyang sampalatayanan. Ibig sabihin ng pananampalataya, accept, paniwalahan. Halimbawa, eto, yung kamay ko, bigay ko yung regalong ganon, ang gagawin mo, yung kamay mo naman, i-accept mo yung regalo. Ganun po, ano? Tayo po yung niregaluhan, tayong mga tao. Bakit tayo niregaluhan ng Diyos sa kabila ng lahat naman tayo ay makasalanan? Kasi sa Biblia po, kung titignan mo, ang sabi ni Pablo, lahat ng tao makasalanan. At sabi pa ni Pablo, ako yung pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ibig sabihin, makasalanan tayo, pero si Pablo, ang declaration niya, ako yung pinakamasama. Kaya binigay si Jesus po kasi makasalanan tayo. Para tayo mapatawad, ang sabi sa Biblia, kung inyong lililiman masyado ito, ang nakalagay po, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay ang kanyang kaisisang anak na si Jesus.
na sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung pupunta tayo sa verse 17, ganito pa ang nakalagay. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang parusahan ng tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So, inulit lang po yung term na iligtas. Kasi po, yun ang mahalaga sa Diyos, tayong mga tao, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, ano man ang kalagayan natin, tayo man ay mayaman, tayo man ay nasa middle class, tayo nasa ibaba o sa pinakaibaba, yung poverty line na kung tawagin nila, walang pinag-uusapan sa estado ng buhay ng tao. Ang pinag-uusapan dito, yung binigyan tayong tagapagligtas. Ibig sabihin, pinapakita lang ng Diyos dito na ayaw niya po tayong mapahamak. Narinig niyo ba yan? 1:16, sabi niya, may kapahamakan. Yun ang ayaw ng Diyos na mapuntahan ng tao, yung kapahamakan. At yung kapahamakan naman yun, kung babasahin po natin ang Biblia, ay walang iba kundi yung dako ng impyerno. Kasi yung impyerno, nang nangaral si Jesus, dinescribe niya na yung impyernong ito ay apoy na hindi namamatay. At ano pa, may uod na kumakain sa tao. Isipin nyo, yung tao, ang uod ang kakain sa tao. Pag ang tao ay nasa impyerno na. At ang sino kasama mo sa impyerno, walang iba kundi si Satanas. Yun ang ayaw ng Diyos kasi lahat ng nilikha ng Diyos, lahat naman po nilikha, no? Tayo yung pinaka-perfect na nilikha ng Diyos. Bakit? Marunong tayong mag-isip. Yung hayop ba nakakapag-isip? Hindi naman. Yung mga insekto nakakapag-isip ba? Hindi rin. Yung mga halaman, hindi rin. O yung mga isda, hindi rin. Ang tao po ang perfect sa pagkalikha ng Diyos. Nilikha tayo ayon sa wangis o kalarawan tayo ng Diyos. Kaya ang Diyos ay parang tayo po, ang Diyos nakakapag-isip, tayo rin nakakapag-isip. Ano po? Pero hindi tayo Diyos. Siya po ang Diyos, tayo ay tao. Mula tayo sa alabok ng lupa. Kinreate tayo sa pamamagitan ng alabok ng lupa at binigyan po tayo ng kumpletong senses. Marunong tayong umamoy, makinig, tumingin, lumasa. Lahat binigay ng Diyos. Kaya perfect po tayo sa creation. Ngayon, tayo po ay nahulog sa kasalanan sa pamamagitan ng Diablo o si Satanas. Sabi po ni Juan, itong buong mundo, in the entire universe, sabi nga ng Amerikano, universe, sa Pilipino, buong mundo. Unang 1:5-19. Ang anong sabi dito ni Juan? Ang sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Entire universe. Kaya kung yung gustong ipagawa ni Satanas sa tao, walang magagawa yung tao. Wala tayong magagawa kasi po si Satanas, isa siyang nilikha, anghel, na hindi naman natin siya nakikita. Pero pag gusto niya tayong utusan, pwede niya tayong utusan. At hindi tayo makatanggi. Bakit ko nasabing ganyan? Sa tagal-tagal ng panahon, halimbawa, sabi nila, yung droga nakakasira ng buhay. Mismong alagad ng batas. Mismong nasa tungkulin ng gobyerno. Sila'y lumalaban sa droga. Pero bakit sila mismo nagtataguyod ng droga? Isipin niyo pong mabuti ito. Kunwari, laban sa droga, pero tinatangkilik ang droga. Kasi po, mayroong pakinabang. Pera. Kaya sabi ni Pablo, pera, ugat ng lahat ng kasamahan.
Oh. Ang pera ginagamit ang problema. Ang pera ang gumagamit sa tao. O paano yun? Halimbawa, may gusto kang ipapatay, lalagyan mo ng pera. O ito yung 10 milyon, patayin mo lang si ganito, yung kalaban ko sa droga. Anong gagawin mo? May 10 milyon ka. Sa hirap ng buhay, di papatayin mo yung tao. O, di ba? Dahil sa 10,000 o 10 milyon. Pero ang totoo na, nang nagtulak doon si Satanas. Dahil sa iyong kahirapan, itinulak ni Satanas yung tao para kasangkapanin, para pumatay ka ng tao. Kaya kasi, yun ang kahinahan mo. Yung, sabi nila, mahirap ang buhay. Kumakalamasik mura ng aking mga anak, anong gagawin ko? Kaya kapit sa patalim. Kahit masama, gagawin mo. Bakit? Dahilan mo, kumakalamasik mura ng iyong mga anak. Siyempre, pag kumalamang sikmura ng bata, pag umiyak yan, wala kang magagawa. Kahit paluhin mo ng paluhin yan, parang may sapi ka rin. Alam mo na nagugutom, di mapakay pagkatapos iiyak, papaluhin mo. Para pahintuin. Ihinto ba yan habang pinapalo mo, nasasaktan? O, hindi ba ugaling Pilipino yan? Sinabi ng tumigil ka dyan eh. Tapos papaluin, babato ka kung ano nang gagawin. Mapapatigil mo ba yung bata? Unless pakainin mo. Walang pera nanay, ang tatay, anong gagawin? Ayun. Pare, isang tulak lang. Pagkatulak, may pera. O, pambili ng chicha. O, sino may gawa yan? Ayan, nakalagay sa Biblia. Biktima ang tao. Hindi gusto ng tao ang gumawa ng masama. Kaya nga yung preso, pag napapanood ko sa interview, ang tanong ng mga interviewer, kayo po ba gusto nyo mabilanggo? Ang sagot nila, hindi. Pero bakit nasa loob kayo ng rehas? Doon nalalabas ang mga rason. Kesyo sa kahirapan ng buhay, kesyo ganito, ganyan. Kaya lahat gagawin mo. Yan ang sinasabi nilang diskarte. Kanya lang, sa maling parahan, sa makademonyong parahan mo ginagawa. Ang gusto kasi nila, instant money. Iabot mo lang sa kamay ng kapwa mo yun, may 50 pesos ka na. Yung isang sasi na ganyan, may 50 pesos, ayaw mo ba yan? Sabi nga na, sige, maglakaran yung bungkal yan, wala ka mapupulot na 50 pesos. Tama nga naman. Abutan lang, may pera na. Kaya sinasabi ng gobyerno, masisira ka ng droga. Bakit ka kumakapit sa droga? Mahirap po kasi ang buhay. Kaya binigay si Jesus. Dito tayo palalayain ni si Jesus. Yung pagkahalipin natin kay Satanas. Ang trabaho ni Satanas ay umalipin ng tao. Basahin po natin sa Galacia. Anong sabi ni Apostol Pablo? At saka sa Roma 6:12. Ano po? Alam niyo po, lahat naman na meron pong ano yan basihan sa Biblia. Ito sabi ni Pablo, pinalaya na kayo. Pinalaya na. Di niya sinabi pinabilanggo kayo uli. Pinalaya na tayo dahil, pinalaya tayo ni Jesus. Anong kasunod? Wag na muling magpahalipin. Ibig sabihin, alipin tayo ni Satanas. Yun ang umalipin sa atin, si Satanas, walang iba. Huwag mo sabihin na alipin ka ng kapwa-tao mo. Hindi totoo yan. Kung sakali man, yung kasama mo, yung kapwa-tao mo, yung gumagawa masama sa'yo, eto, tanda nyo. Actually, hindi siyang gumagawa niyan. Ang gumagawa niyan, walang iba kundi si Satanas. Tinutulak lang siya ni Satanas. Sige, gawin mo yan. Hanggang sa magalit ka rin. Meron bang taong gusto kong magipag-away sa kanyang kapwa? Wala naman eh. Pero bakit kayo nag-ahaway? Yun ang dahilan. Sabi ni Satanas, mag-away kayo. Maya-maya, nag-ahaway na kayo. Yun ang alipin. Kaya binigay si Jesus. Anong sabi?
Siyang magpapalaya sa atin. Kung walang pinadalang Yesus, sino magpapalaya sa atin? Eh di wala. Mananatiling alipin tayo. Ngayon, pag tinanggap mo si Yesus, siyang magpapalaya sa iyo sa pagkahalipin kay Satanas. Kaya sabi niya, huwag na kayong magpahalipin pang muli. Tingnan niyo po yung sulat ni Pablo sa Roma 6:12. Ang ito namang sinulat ni Pablo naman tungkol sa ating mga vital parts ng ating katawan. Ito yung mga kamay ko, kamay. Ito. Itong kamay, pag pinutol mo, makakaganyan pa. Kaya nga sa Saudi nung araw, ako, yung balita lang pag nagnakaw ka, putol. Ito putol, yung daliri, tatanggal hanggang dito, hindi ka na nga pwedeng magnakaw. Pero ngayon, iba na. Wala na yata yung putol dito naman. Pag-ihiwalay na yung parte ng ito, leg. Isang ganun lang yan. Okay, iwan na natin yung mga Muslim. Yan ang sinasabi ni Pablo sa 6:12 na yung ating mga parte ng ating katawan. Anong sabi niya rito? Tignan po natin yung kanyang isinulat. Ito. Wag na ninyong. Kita nyo nung sa introduction pa lang wag na ninyong. Ano yung salitang wag? Yan ay salitang pahutos. Halimbawa, ikaw ang nanay, ikaw ang tatay. Anak, huwag mong pag-ialaman ito Pag pinag-ialaman mo ito, papaluin kita. Hindi ba salitang, huwag mong pag-ialaman ito? Hindi ba nag-uutos ka ngayon? Kaya ganun din si Pablo, huwag. Kita nyo po? Huwag ninyong pagarihin. Kita nyo, pagarihin ang nakalagay dito. Medyo mabigat-bigat. Ang kasalanan sa inyo, may tinutukoy siya. Katawang may kamatayan. Itong katawan natin may kamatayan. Bakit? Mamamatay din naman talaga tayo Kahit ikaw pa yung pinakamayaman sa buong mundo. Kahit ikaw pa yung pinakamahirap pa sa daga. Mamamatay tayong lahat. Pero ang sabi ni Pablo, huwag mong pagariin sa iyong katawan na may kamatayan. Ang alin? Ang kasalanan. Yang kasalanan kasi, kasalanan equals death. Yun ang sabi ni Pablo. Ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Hindi po kamatayan sa physical, kundi yun ay kamatayan spiritually. Ano yun? Kapag patuloy kang walang pagsunod sa Diyos, tandaan nyo, habang nabubuhay ka, ang totoong lagay ng iyong buhay, iwalay ka na sa Diyos. Akala mo lang, nakadugtong ka pa. Hindi ka. Hindi na. Ang totoo, iwalay ka na. At any moment, pwedeng execute ng Diyos ang kamatayan. Meron ba kayong magagawa? Meron ba akong magagawa? Kaya ko bang pigilin ng kamatayan? Physically, ang dami ko na pong pinagdasal na malapit na silang namatay, pero namatay pa rin sila. Bakit? Ang kamatayan po, tinakda ng Diyos yan. 9:27 ng Hebreo. Anong sabi ron? Itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Ang kaya ko lang gawin, ipag-pray. Ngayon, ang pasya ay nagmumula pa rin sa Panginoon Diyos. Bakit? Sa Diyos ako nagpipray. Hindi natural, sa Diyos ako sumasangguni. Limbawa, gusto ko bang mamatay itong pasyenteng ito? Hindi. Yung pampamilya nito, gusto mamatay yung pasyente? Hindi. Bakit siya namatay? May takda pong panahon ng kamatayan.
kanya-kanya lamang po tayo ng takda ng buhay. Pero maganda, hanggat nandito ka sa lupa, eto lang kaibigan, yung regalong binigay ng Diyos, huwag mo namang sayangin. Kung minsan tinanggap mo na nga yung regalo, bigla-bigla nawawala yung regalo eh. Nang dahil lang sa kahirapan ng buhay, ang dami ko na po nakausap na mahirap. Meron din ako nakausap na milyonarya. Yung milyonarya na yun, nagbibilang lang ng pera yun. Pagpapangaralan ko po siya ng Bible study, malakas na ako sumigaw. Nasa loob kami ng kwarto, sarado yung kwarto para sigurado maririnig niya. Alam niyo po ba kung tanongin ko siya, Nanay, naintindihan mo ba? Ang sagot ng matanda, hindi ko masyadong maintindihan. Pero pag binanggit ko yung mga kayamanan niya, kahit bumubulong lang ako, sumasagot yung matanda. O, bibiruin ko. O nanay, nakakolekta ka na ba ng upa doon sa Mandaluyong? Ay, ito, pupunta kami sa 1 linggo. Pagdating sa kwarta, naririnig niya ako. Pagsalita ng Diyos, sumisigaw na ako. Kaya yung kanyang private nurse, natatawa eh. Natatawa. Eh wala na po yun, nasa kabilang buhay na yun eh. Kasi nung magkakilala kami, nung matanda na siya. Kahit matanda na, pagdating sa pera, ang ginagawa niya, hindi siya makalakad na eh, na yung balakang niya na-opera. Kaya nakapirmi na lang nakaupo, nakahiga sa kanyang kama. Kaya pag Bible study, nakakama siya. Ang gagawin niya, kukuha siya ng sidecar board, bibigyan niya 50, bubuhatin siya. Ilalagay sa sasakyan niya, sa kanyang moto. At pupunta sila ng Mandaluyong para maningil ng upa ng bahay. Yan, pabalik, 50 na naman. Milyonarya po yun. Ewan ko kung kilala ni Ate Nene yun, si Mrs. Gonzales, sikat sa pier yun. Siya kasi ang, ayon sa kwento niya sa akin, sila yung nagsimula sa mga tracking dyan sa pier. Talagang buhos ang pera. Mayaman. Si Mrs. Gonzales. At may nakapagsabi sa akin, nung bata yan, asama ng ugali. May itsura na, kanya lang masama ang ugali. Kasi milyonarya. Bilyonarya. No? E ngayon ang tanong, nasan yung pera? Wala, siyempre, naiwas ang mga anak niya. Siyempre, silang immediate heirs. Silang hati-hati ng kanyang kayamanan. Pero namatay siyang puno ng sama ng loob. Kasi nagkwento siya sa akin, nasabi niya, itong anak ko, wala. Naturingang nurse. Hindi niya ako inalagahan. Kaya kumuha pa ako ng private nurse. O, nakita ko po yung mga anak niya. Parang batang nagsusumbong sa akin. Kinukwento niya kanyang buhay. Kita nyo? Milyonarya. Pero anong klaseng buhay meron siya? Yun ang mahirap. Kaya sa panahon natin na ganyan, sa Galacia 4:4, ang nakalagay naman po doon ay ganito. Sabi ni Pablo ay ngunit sumapit ng tamang panahon. Dito po nila kinukuha yung in due time. Na alam niyo po ganito, halimbawa, may prayer ka. Bakit hindi mo pa siya natatanggap? May kanyang panahon yan. May kanyang panahon. Ito yung kinukuha nilang rason, yung in due time, sa tamang panahon. Pag dumating na yung tamang panahon, yung prayer request mo,
ibibigay ng Diyos. Kanya lang, be patient, magpasisya lang muna tayo. Anong gagawin mo? Huwag kang iiwalay sa Diyos. Magpatuloy ka sa Diyos. Yung iba, pag nabigo na, nilalayasan ng Diyos. Sabi nga sa akin kapon yung isang dalaga, ano na siya? 29 years old yata, dalaga pa. O, kung di ako magkamali, 29 or 39 ang dinig ko kapon. Pangalawang beses ko pa siya nakaharap. Alam niyo po anong tanong niya sa akin? Brother, nabigo ka na ba? Sabi ko, kung pinag-uusapan sa Diyos, hindi ako nabigo. Lahat tagumpay. Eh bakit? Yung reklamador lang ang nabibigo. Ba't ako magre-reklamo sa Diyos? Bakit ako magre-reklamo sa Diyos? Pag nagreklamo ako sa Diyos, ibig sabihin, failure ako. Kaya tanong niya, naging failure ka ba? Sabi ko hindi. Amen. Totoo naman yan. Na hindi po ako nabigo sa Diyos. So, ganito ang sitwasyon ko sa buhay. Hindi naman pinag-uusapan ang sitwasyon mo sa buhay. Ang pinag-uusapan, nagawa mo ba yung gusto ng Diyos? Yun lang naman ang importante. Naalala niyo ba yung Lord's Prayer? I-remind ko Ama namin, nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, gayon din sa langit. Ano susunod? Sundin ang kalooban mo. Sino nagturo niyan? Si Jesus. Anong turo ni Jesus? Ama namin, nasa langit ka, sundin ang kalooban mo. Ang tanong, kaibigan, sumusunod ka ba sa kalooban ng Diyos? O baka naman, puro ka na lang reklamo dito, reklamo doon. Hindi mo na nakita ang kabutihan ng Diyos. Yan ang masakit na nararanasan ng tao. Dapat bago ka magreklamo sa Diyos, i-appreciate mo muna yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Halimbawa, ilang taon ka na ngayon, kaibigan? Meron lang akong isisingit. Merong isang senior citizen, ang edad niya 87. Biglang natumba ang matanda at dinala sa ospital. Nilagyan siya ng oxygen kasi nawalan siya ng malay. Inobserbahan sa ospital. Kinabukasan, nagkamalay ang matanda. Sabi ng round doctor, okay ka na yata, tatay. Pwede ka na lumabas. Pero, meron po kayong babayaran. Sabi ng pasyenteng matanda, magkano naman? Nang ibinigay po yung kwenta ng alaga, na libo-libong alaga, napatungo po yung matanda na pag-anon sa kanyang kinahukuhan. Sabi ng doktor, wala po ba kayong pera? Sabi ng matanda, kaya ko nang bayarin ito, may pera ako sabi niya. Alam mo, ito lang ang natutunan ko, sabi niya sa doktora. Ang edad ko, 87. Ito, pinababayad mo sa akin sabi niya. Hindi ko na mention yung alaga, basta in thousands po yun. Sabi niya, ang laki ng hutang ko sa Diyos. Nakita niya ang kabutihan ng Diyos. 87 na ako. Kung kukwentahin ko yun, is 87,000 ang utang ko sa Diyos. Araw-araw akong binubuhay ng Diyos.
Sabi niya, ito pa ang hindi ko kayang bayaran. Pero ang ibig sabihin ng matanda dyan, mukhang pera ang tao. Kaya nga sabi, ang pera ay ugat ng uri ng kasalanan. Kaya tayo dapat, ang gumamit ng pera, huwag ang pera ang gagamit sa atin. Anong sabi ng matanda? Ang laki ng utang ko pala sa Diyos. Bakit? Sinalpakan lang ako oxygen? Sinisigil siya libo-libo? Dapat po i-appreciate muna natin ang kabutihan ng Diyos. Bago tayo magreklamo sa Diyos, kung ano man yung ating mga kahilingan. In due time, ayan. Galatia 4:4. Sa wikang English, in due time ang nakalagay niyan. Sa takdang panahon, sa tamang panahon. Ang Diyos ay ibibigay ang gusto mo. Pero matuto kang magantay. Kasi bakit po? Baka kung bigyan ka ng Diyos, ang maging takbo mo, malademonyo na. Totoo yan. Marami akong nakita na magkaroon ng pera. Diretso na. Dati, pero nung magkapera, kita niya. Kapag umiling ka sa Diyos ng isang bagay, Diyos ang magpapasya sa iyo. Hindi ikaw. Kaya sa tamang panahon, magantay ka lang at ang Diyos ibibigay niya. Bakit? Tayo nga hindi man tayo kahibig-ibig, minahal tayo ng Diyos. Mga tao tayo makasalanan. Pero ano sabi niya? I love you. Kita niya? Minahal po tayo ng Diyos. Niyakap tayo. Lahat ng ating karumian, pinakamarumi na tayo, niyayakap pa rin tayo ng Diyos. Samantalang ang Diyos ay malinis. Isipin niyo po yan. Hindi niya alintana na marumihan siya. Ang mahalaga, may padama sa iyo. Sa akin, sa ating lahat, ang kanyang pag-ibig. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin. Salamat sa iyong regalo. Ikaw ang unang nagregalo sa amin. Wala pa po kaming nairirigalo sa iyo. Sa totoo lang naman po, nireguluhan mo na kami. At ang iyong regalo ay ang aming tagapagligtas, walang iba kundi si Jesus. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, isa lang ang pinag-uusapan dito. Ang binasa ko, Biblia ng mga pastor, Poemen Bible. Ngayon, kung meron po kayong ganito, pwede nyo ako sundan. Hindi po kayo niloloko. Tandaan nyo yan. Bakit? Matanda na ako, lolokohin ko pa kayo. O senior citizen na ako, magloloko pa ako sa inyo. Kaya sabi ko nyo, pwede nyo ako sundan dito sa Bible. Mag-comment po kayo kung gusto nyo mag-comment, pero wag nyo lang akong murahin. Wag nyo akong pagsalitahin ng hindi magagandang termino. Kasi kapag ginagawa ninyo yon, hindi naman talaga ako ang inyong kinakalaban, kundi ang Panginoon Diyos na aking pinaglilingkuran. Maliwanag po, kaibigan. I-share nyo po yan. At kayong mga nasiran, i-share nyo po rin sa iba. Malay ninyo. Maging kamay kayo ng Diyos. Baka sa inyong pag-share nitong aking video, at yung pinag-sharean ninyo, nagkataon, may problema siya. Tinamaan ng problema niya. Maranasan niya ang repentance. Sabi ni Jesus, bago ka pagariin ng Diyos, magsisi ka. Mateo 4:17. Nandito na lamang po. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Meron po ako kasama dito. Baka kala nyo, pumuko lang ang nakikita ninyo. Wala na po yung isa. Lumabas na kasi naglalabas siya. Dito siya kanina, kumain siya. Andun na po ulit sa kanyang assignment. Ito po yung si Ate Nene Bautista. Nandito po kami sa Barangay 96, Zone 86, Tondo, Manila. Kahit Tondo man,
may langit. Bye-bye!